Sa unti-unting paglubog ng dating masayang baryo, ngayon, kahit ang kanilang sementeryo ay kinain na ng laot. Bumili lang daw yan ng toyo at saka patis, mag-aadobo daw siya, guys. Maging ang paaralan at ang kanilang simbahan ay hindi nakaligtas. Ba't may ano? May mga alagang pato, kanino yan? So ito para mga master, kahit tag-araw, hindi na talaga bumalik sa dati yung tubig kasi lalo pang lumalim yung tubig niya. Patuloy ka bang magtsatsagang tumira sa ganitong bahay? O tuluyan mo na itong lilisanin na maraming mga bahay at marami pang mga iniwanan? Hindi naman inaabot ang bewang. Diyan, pinapasok dyan. Ating susuungin at iikutin ang bawat abandonadong bahay na ating madadatnan kahit sadyang napakadelikado nitong punta. Tutumba kasi kami pag guys. Narinig mo, Milan? Parang may umuubo. Guys, eto na, pasakay na tayo ng bangka dahil pupuntahan natin yung abandonadong baryo dito po sa Pampanga. I-mention ko na sa inyo maya lamang panoorin nyo yung buong video para malaman natin kung saan talaga ito sa Pampanga. Pero ito, dito pa lang, yan, ay yung pinsan ko kumuha na ng sagwan at kami pupunta na ngayon at magpapalipad ako ng drone para makita ninyo yung ating mismong pupuntahan ng mga abandoned na bahay doon na napakarami, mga master. Master, kung bago ka lang sa channel natin, bago natin puntahan yung mga abandonadong bahay doon, mag-subscribe ka na, pakisuportahan, i-like po ang video ito kung hilig mo yung mga ganitong video dahil exciting ito. Dati gabi natin pinuntahan pero ngayon mas maliwanag nating pupuntahan. Piniprepare pa yung bangka natin ng aking pinsan na sa Milan. At let's go, guys. Pero bagong lahat, mag-comment ka muna ng hashtag MasterGala. So let's go. Ito na yung bangka namin na gagamitin. Makikita sa ating pinanggalingan na aerial shot ay ang mga bahay na wala na at iniwan na nga ng kanilang pag-aari, na kung iisipin mo dati itong palayan na sinakop ng napakalaking katubigan. Ito nga't sinubukan kong palaparin ang aking drone sa pinakadulong bahagi at ganito pa rin ang itsura ng kanilang lugar. Pero ang ilan dito ay talagang patuloy na tinitirahan ng mga tao. Kapansin-pansin din na gumawa na lang sila rito ng malait na kalsada na sadyang daan papunta sa kanilang bayan, pero bangka pa rin ang halos ginagamit nilang transportasyon para nga makapagpatuloy sa kanilang mga nais gawin sa labas ng kanilang bahay. So yung makikita nyo ritong mga hangganan ng tubig ay may mga bakod na may mga pribadong bahay pa rin dyan. Pero dito sa ating pupuntahan na ibinlag natin ng gabi, pero ngayon mas makikita natin na maliwanag dahil 4 PM pa lang po ng hapon. Kaya papakita ko sa inyo, mga master. So ito, guys, ito yung mismong sasakyan namin. Tapos ito yung sementeryo. So yung pinalipad kong drone, makikita nyo dyan kung paano nalubog na yung mismong sementeryo nila. Yung ibang mga patay nga daw dyan nilipat na. Ayan o. Dito pa lang sa daan, bungad yung sementeryo. Tuluyan na palang inano tong isa na to. Ito tinanggal na pala yung mga bakal niyan. Ay, life vest guys. Good luck. Ito ba yung ano mo po? Opo. Smiyo. Paano yan? Kita nyo nga, guys, vlog is life. Teka lang. Madulas, Milan. Teka lang, ayusin ko lang. Dito ako po. Wala bang mga hipon, mga ulang ngayon doon para makapamili? So guys, kilala din dito yung yung ulang. Lobster na malalaki. Ay, bumungol na yung poste ng kuryente, Milan. So guys, marami raw nagtatatanan ng tanta.
Ala, oh, umpisa pa lang, oh. Tapos ito yung dating Forenaria, di ba? Yung part na to. Ito nyo nga guys, oh, iniwan na ng may-ari yan. Oh. Pero yung sa part na yan, marami pang nakatira dyan. Pupuntahan natin yung dating bahay ng mga pinsan ko doon na ang tanda ko pa dati, hanggang doon pa yung lupa. Ngayon wala na. Grabe naman, oh. Hindi ba ano yung mga kuryente nakasayad? Dahil abot na nga sa poste ang mga kuryente rito, isa sa delikadong pinupuntahan namin dito ay ang mga live wire na malapit sa mga bahay na ito. Ang isang bahay nga na ito ay tuluyan ng iniwan ng may-ari, pero paminsan-minsan ay pinapasyalan daw ito upang i-check, at maging ang mga ibang parte ng bahay ay nawala na rin. So ito para mga master, kahit tag-araw, kasi ngayon summer pa naman eh, hindi na talaga bumalik sa dati yung tubig, kasi lalo pang lumalim yung tubig niya. Kaya yung mga kabahayan dito, yung mga tao dito, iniwanan na yung bahay nila tsaka yung lupa nila. Eh wala na nga lupa, tubig na. Grabe, oh. Sadyang nakakalungkot nga namang isipin na ang mga masasayang alaala nyo dati dito ay tuluyan ding lumubog at tuluyan ang iniwan nga karamihan ng mga bahay dito. So yung mga ano natin, mga bagong subscriber natin, shout out yung mga OFW na lagi nanonood sa atin. Napakalaking ambag niyan, guys. Kasi lalo pag hindi ini-skip yung ads, nakakatulong po talaga makabawi. Kasi pagka ganito po, 3,000 po yung binabayaran namin sa bangkero. Makabawi man lang, guys. Ayun, ito yung simbahan, guys. Ayan. Ito yung simbahan na lumubog. Anong taon nyo nakita yung yung madre dati dyan? Saan mo nakita, banda? Saan? Sa bubong? Maging ang daan na to ay nabalot din ng kwento na dati may mga nakikita raw na puting mga inahin ng manok at mga manok, at ang isang malaking aso na mismo nakikita rin dito sa pinakagilid ng daan ng sementeryo. Dahil ang mismong pinaliliparan ng ating drone na ito ay ang dating kalsada at ang mismong daanan na talagang may mga sarit-saring kwento na rin kababalaghan sa halos 20 taon ng pagbaha dito. Maging ang simbahan na ito na mismong nakita mismo ng aking pinsan na si Milan, ang isang pare na nakatayo, at meron din silang nakikita ritong madre. Ang kwento nga niya sa amin ay 1 linggo nga siyang nilagnat that time nung nakita niya ito. Sayang mga bahay. Master, ba't hindi mo pasukin isa-isa? Naku po, kayo kaya, try nyo. Try nyo guys, hindi na po talaga natin maiisa-isa, kaya nga po dinala ko na lang yung drone ko. Talagang hindi na po kakayanin, kasi wala din naman pong mga gamit sa loob, wala ding tayo makikita kundi mga haligi na lang. Ayun, oh, tingnan nyo. Wala naman tayo mananakaw guys. Grabe itong simbahan na to, oh. So ito ngayon nasa bungad guys, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ang nagiging harang na lang dyan yung pinagawa nilang bakod na mga tawag dito, hollow blocks, para hindi tumuloy sa kanila yung mismong tubig. Tapos itong pupuntahan natin na ito na napakaganda pa. Ayan. Wala na pong nakatira dyan guys. So yan, bumili lang daw yan ng toyo at saka patis, mag-aadobo daw siya guys. Eh hinahanap niya kung nasan yung SM. Joke lang guys. Yung shoutout kay kuya, oh. Grabe no. Ano yung pagpapasok sa school, ganun din. Dito yung may mga sementeryo, di ba? Tapos after nito, tapusin niyo po sana yung buong video. Doon na tayo sa mismong mga abandonadong bahay dito sa baryo na ito. Ay po, tragis ka! Ay po, tragis ka! Hindi ko inasahan na biglang sumulpot ang dambuhalang isda na ito, na halos kasing laki ng mga hita. Ito mo na kwento, kababalagahan. Tingnan mo, oh, tingnan mo to. Ay! Tapos ito guys, yung papalipad din ng drone dyan. Yan yung abandonadong Forenaria na na-vlog natin dati. Ito pala yung pinanggaling ng yan, wala na rin nakatira dyan. Yan, kanila yan. Shoutout sa'yo, nakalimutan ko pangalan mo eh.
Sabi niya, Master, amin yung unang-unang bahay na i-vlog mo. So ito guys, kung makikita nyo na ito, yan, may nakatira naman daw dyan, kaya lang bihira lang yata pumupunta yung may-ari. So 20 years ago guys, almost 20 years, mga 15 years ganon, nilalakad namin to, yung nakikita nyo din dyan sa drone. Yan, lupa pa yan, yung hilera na yan, kita nyo may puno pa nga ng niyog oh. Ngayon wala na, talagang puro tubig na. Umaabot dyan yung tubig? Hindi pala ng ulap. May idea kayo, halos nangalahati na yung poste, ganyan ang lalim niya guys. Yung iba nga guys, parang itutuloy pa rin sana ng may-ari yan, kaya lang hindi na nga nila pinagpatuloy yung pagpapagawa ng bahay. Mga master, naalala ko nung binlog namin to ng gabi, isisingit ko lang saglit, nakakita kami ng itim na kamay. Ewan ko kasi kamukha ni Momo yung ano na yun. Kamukha ni Momo kasi itim ni Momo yung kamay. Ay, tignan nyo to oh. Ayan guys oh. Diyan may nakatira pa pala. Pero saan sila nakakakuha ng isda, Milan? Dito din. Yung gabi nga guys, ang daming tangkip nito. Ito yung dating bahay ng mga tita ko, mga master, na lumubog na talaga. Kasi yung pinuntahan natin to dati gabi. Ba't may may mga alagang pato, kanina yan? Naalala ko pa dati nang kumain kami dito ng upo na mismong pinitas lang sa paligid nito, na lupa pa talaga yan. Pero ngayon, imagine mo, ito na talaga ang kanyang kinalabasan. At ang ilan dito ay talagang mistulang nasa isla. Nakakalungkot talagang isipin na nangyari ito, pero wala silang magagawa at wala silang ibang choice kundi harapin na lang ang ganitong pangyayari. Pinaalagaan muna dyan. Yan yung dati nilang bahay, mga master. Dati dyan kami nagpupunta. Tapos yung mga papakita ko sa inyo, yung mga pinalipad kong drone dyan, makikita nyo dyan sa screen, na talagang iniwanan na nga ng mga may-ari yung mga bahay nila dito. Kasi nga, sino ba naman ang titira sa ganyan na araw-araw ka magkakaalipong nga, di ba? Magastos daw sa ointment. Nako guys, tignan nyo makikita nyo dyan sa drone ano tawag dito? Ano tawag yan, Milan? Yung sakop na, halos sakop na yung buong lugar ng tubig. Wala nang lupa, puro tubig na. Ito na, kumustahin natin yung mga tao dito guys, kung ano. May Kenny Saguli. Asan si parang kilala yata. Ito na. Ito, may mga nakatira pa dito. Uy, Makmak, ba't ka lumabas dyan? May isda. Magandang hapon po. Ayun ano nila dito. May ano ka dyan, wala kang ulam? Dito muna kami guys, magkakape muna kami saglit para makapagpalipad ako ng drone kasi wala tayong tutungtungan ng drone dito Dati nga itong palayan na naging tubigan na ngayon. Tandang-tanda ko pa dati na nilalakad pa namin dati ang bahaging ito na puro palay pa. Pero sa ngayon ay nagmistulang isla na. At tanging bangka lamang ang paraan upang marating mo ang bawat bahay dito. Hindi naman inaabot hanggang bewang. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang yan. Paglubog to. Diyan, pinapasok dyan. Lupit. Yun yung terrace namin yun. Oo. Kalahati. Lubog. Paglubog to, kalahati yun. Pagka tag-ulan yun. Pero pag tag-araw, hindi na to bumabalik sa dati. Ganyan na talaga. Kahit sobrang init no? Grabe. Maling nga ng konti Pero dito wala kayo nakukuwang talaba, yung mga pang-alon ng dagat. Hindi nakakakuha ng talaba dito. Hindi. Consuelo. Consuelo mo. Anong karamihan dito na na mga
Ulang, tilapia. Dahil limitado lang ang oras ay papaliparin ko ang ibang part ng drone na sa pinakadulong bahagi ng lugar na ito na maraming mga bahay at marami pang mga iniwanan at meron pa tayong mga sisilipin pa na malalapitan natin mismo ang mga bahay na wala nang nakatira at inabando na. Meron tayo yung nomoy doon. Oo, yung may ano cemetery. Then, matagal na. 90s pa talaga bumabaha dito. Oh, malaki ang kaugnayan ng pagputok ng mga master ng Mount Pinatubo sa pagiging nitong lugar, naging isla na. Dating palaya, naging isla. Grabe, no? Tingnan nyo. Ibig sabihin may mga gumagapas pa dati dito. Palay. So guys, ang isa sa dahilan kaya makikita nyo talagang lumubog daw kasi nga yung pagbaba ng lupa tsaka yung walang tamang dadaanan ng tubig palabas sa dagat, yung sa ilog, kaya nagkaganito. 1990s pa pala nagsimula guys na bumabaha dito hanggang sa lumaki na ng lumaki. Yun, nagpasya na yung mga may-ari na iwanan na lang yung bahay nila. Diba? Tapos itong mga makikita nyo rito guys, pinagtatanggalan lang yung mga bubong. Yan. Pero itong katabi na to may nakatira pa dito. Tsaka dito sa part na to. Ito yung malapit na sa kalsada. May nakatira ba dito, Milan? Grabe, no? Basta pasukin mo isa-isa. Hindi na po kakayanin guys. Wala po akong tutungtungan eh. Nakabangka lang po kami. Malalim na po masyado yan. Hindi na po talaga kakayanin. Pero ito, meron kaya ito, Milan? Nagbabantay na lang. Sayang, no? Ayan. Pati ito. Binabantayan na lang. Oo nga, no? Wala nang gamit sa loob guys, oh. Grabe. Sayang guys, no? Creepy pa na, no? Ano ba yun? Ito, wala na rin. Hindi lamang dito kundi sa mga karatig lugar tulad nitong Kalumpit, Bulacan na halos palubog na rin. Kahit matindi ang tag-araw ay ito ay hindi natutuyo. Ito nga yung aking unang nadaanan na halos yung kanilang sementeryo ay kainin na ng tubig. At ang kanilang paaralan na ipinapasok din ng tubig ang bawat classroom lalo na sa tuwing panahon ng tag-ulan. Ano kaya ang ginagawang hakbang ng gobyerno para dito? Patuloy ang mga Pilipinong nagdudusa sa mga ganitong pagkakataon. Baka sa susunod pa hindi lang ito ang lumubog sa Bulacan at sa Pampanga. Mababakas pa nga sa lugar na talagang dati itong bukid. Nagsawa sila sa sementeryo eh. Puro abandonado yung pinupuntahan natin ngayon guys, no? Wala munang sementeryo. So guys, ito na yung yung mismong pinakadulong bahagi na wala na pong masyadong nakatira dito sa part na ito. Ayan. Ito kayo, Milan, lapit mo nga ng konti rito. Meron pa rin. Akala ko wala na eh. Sensya na po, nabidyohan ko lang po. Baka mapanood ng may-ari magalit eh. Ito tayo sa part na to. Ano naman to? CR ba to? Bahay din. Saktong-sakto guys, tatay na ako eh. Grabe, no? Yun yung pinaka-CR na natira yung pinaka-bowl na lang, bowl na lang. Ito na, yan.
Ito yung walang nakatira na, inabando na. Silipin lang natin guys. Hindi kayang lumusong Milan, no? Maisingit ko lang mga master, ang video na ito ay isa ding sponsor sa atin ng SCS Acupuncture para po sa mga safe at effective at mga pampagaling ng inyong mga sarit-saring karamdaman ay maaaring kontakin ang mga nasa screen. Nakadalawang session pa lang ako pero sobrang effective talaga at gumaling ang aking acid. Kaya maaaring i-follow ang kanilang mga social media dahil napakarami pa nilang services na talagang makakapagpagaling sa mga sarit-saring karamdaman. Tutumba kasi kami pag guys. Boses. Narinig mo Milan? Parang may umuubo. Ano ba yun? Creepy naman nun. Ayan guys. Ayan yung loob ng bahay. Opo. Yung inaya ka ng barkada mo, no? Tara, ano tayo? ML. Tapos ganito yung ano, overnight ka dito. Yan, nakawin na lang. Ikot tayo dito Milan sa part na to. Yung bandang likuran ng bahay. Guys, ito lang po yung ang laki ng ibon, no? Milan. Ito lang po yung part na hindi na rin kayang silipin guys kasi wala po kaming pagtutungtungan. Tingnan nyo. Yung mga puno dito. Ano naman tong isa na to Milan? Abandonado na yun. Pero lumusot pa rin yung tubig sa ibabaw, oh. Hinarangan lang nila ng malaking ano, ng mga hollow blocks na bakod. Ito wala na to. Grabe, oh. Yung ganyan na nga yung itsura ng bahay mo, no? Parang pinagkaitang ka ng ano. Ganyan na nga yung itsura ng bahay tapos nilubog pa. Ako po, wag naman sana mangyari sa atin guys. Matagal nang suliranin ng bayan ng Macabebe, Pampanga ang ganitong kalaking problema ng paglaki ng tubig at pagbabanga ng lupa dito. Kabilang ang San Francisco, Macabebe, sa halos kainin na ang buong lupa ng tubig. Makikita nyo na to, ayan, ito yung dating Torrenaria. Dati guys, yung binlag ko to, may mga bubong pa, nasilip pa namin yun ng gabi. Kaya lang tuluyan na nilang kinuha lahat at hindi na sila talaga bumalik dyan. Tama yung terrace, oh. Ganda pa. Ganda pa naman ito. Ah, dito? Dito sila nakaupo. Yan, pag maraming piyesta. Yung ating motor na si Gray. Dito na tayo. Ito malalim to. Ito yung mga ano nila dito, cemetery. Pag November 1 ba may mga nagpupunta pa rin dito sa cemetery na to? Ay, tingnan nyo. Palipad tayo guys ng drone, hindi na natin mapapasok. Para makita nyo ano itsura niya. Nung una ko itong napuntahan ay talagang wala na nga. Ang ilan dito ay hindi na nga nadadalaw. At syempre, nilipat na ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. At tuwing November 1 nga ay sa labas lang daw sila nagtutulos ng kandila para lang makadalaw pa rin kahit papano sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Anong iyong masasabi sa ating episode ngayon? Maaari kang mag-comment or mag-share ng iyong mga suggestions. At mga may alam kang mga lugar na abandonado ay i-PM lang ang ating TikTok at ang ating FB page. Maraming salamat sa mga tumutok hanggang dulo. Thank you at God bless you all mga master.